sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayong magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang bukas. Parang isang panaginip lang ang pagkipamuhay ng tao sa ibabaw ng lupa. Napakaiksi. Kaya ano ang dapat gawin habang taglay natin ng kalakasan? Paminsan-minsan ay tumawag din tayo sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya kasi ang Ama ng kabuuan. Siya ang gumawa at lumalang ng lahat ng nabubuhay sa lupa man o sa kalangitan. Kaya nga ang Ama, siya ang hari at mayroon ding mga hari. Ang Kristo hari, ang Espiritu Santo ay mga hari din. Kaya ang Ama, siya ang hari ng mga hari. Siya rin ang Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang ating Ama. Kaya ang ating kalagayan bilang isang tao, dahil siya ang gumawa sa atin ang Diyos ang gumawa sa atin. Hindi tayo pwede magmalaki. Hindi po tayo pwede magmalaki sa harapan ng Diyos. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Sa araw ng paghuhukom, wala nang panahon para magbago ka doon Wala nang panahon para mangaral ka ng mga salita ng Diyos sa panahon ng paghuhukom. Wala nang panahon para tubusin mo ang mga nagawang pagkakasala mo sa ibabaw ng lupa noong ikaw ay nabubuhay pa. Wala na Nasa harapan ka na ng hukuman Kaya nga sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid, ang sabi, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan. At ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa mga nakasulat sa kanilang mga aklat. Lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, mayroong aklat ng buhay na nandyan yan sa itaas. Ang lahat ng kabutihan na iyong ginawa ay matatatak doon. At ang lahat ng kasamaan na iyong ginawa ay matatatak din doon. Kaya pagdating ng panahon ng paghukom, yung aklat na yun ay bubuksan. Titimbangin ngayon niya kung alin mas mabigat. Makikita doon kung mas marami kang ginawang kasamaan o mas marami kang ginawang kabutihan. Ayan po sa aklat na yan. Makatotohanan ng aklat. At effective ngayon yan. Mula na isilang ka ng ilang bisis sa ibabaw ng lupa, effective yan. Kaya pagdating ng paghukom, yung aklat na yun ang bubuksan, nandun lahat na yung mga ginawa, nakasulat, nakatatak. Kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Nandun ka mismo, live na nandun ka. Na parang telebisyon na nakikita mo yung sarili. Panonorin lahat yun ng mga sentensyador. Kaya, yan ang sinasabi ko mga kapatid. Ito yung isang kwento na makatotohanang kwento na maaaring hindi mangyayari ngayon sa ibabaw ng lupa, pero mangyayari sa pagdating ng panahon. Gaya ng aking sinabi kanina na napakaiksi lang ng buhay ng tao. Napakaiksi lang Bakit? Binigyan ba ng Diyos ng lubhang napakahaba ang buhay ng tao sa ibabaw ng lupa? Wala. Ano ang sabi niya sa aklat ng Genesis? Ang aking pagka-espiritu, sabi ng Diyos, ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay may laman. Sabi niya. Ngunit ang kanyang mga kaarawan, sabi, ay magiging 120 taon. 120 years lang ang buhay ng tao na binigay ng Diyos. Ngayon, kung lumiyon tayo sa ating pinanggalingan, titignan natin ang sitwasyon. Hindi nga umaabot ng
120 years ang buhay ng tao. 80, 85, 90 bihira. 100, napakabihira. Patay ng tao. May nakita ako sa Facebook na babae na 120 years na raw ang edad. Ano nangyari? Nakahiga na lang sa kama. Nakahiga sa kama. At sinusubuan na lang ng anak. Pero buhay siya. Tapos, butot balat na lang na nakahiga. Ngayon tatanungin ko kayo mga kapatid, ano ang magiging silbi ng tao kung ganun ang kalagayan niya? 120 years. Makakagawa pa kaya siya ng mga kalooban ng Diyos? Ng mga kautusan ng Diyos? Hindi na eh. Hindi na nga niya kayang bumangon eh. Hindi na nga niya kayang sumubok para kumain. Hindi na niya kayang magbihis ng kanyang damit. Binibihisan sa ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo. Bilang pagrespeto sa kanya dahil buhay pa siya sa edad na 120 taon. 120 years. Inaalagaan na lang siya. Kung ano ngayon magiging silbi mga kapatid, kayo po ang tatanungin ko. Kaya pagka nakita mo na ang iyong magulang ay nasa ganong sitwasyon, siguro maramdaman mo yung awa eh. Mas gustuhin ko pang mawala na lang siya kaysa habang buhay ko siyang nakikitang naghihirap. Di ba mga kapatid? Panoorin natin ang video sa isang matandang babae. Panoorin po natin. Ayan. Susubuan ng pagkain pagkatapos ningumuya man, hirap na siyang ngumuya. So, paano mga kapatid? Paano na? Kaya nga, nagkakaroon lang ng pakinabang buhay ng tao habang tayo nasa tamang kalakasan pa. Nasa kabataang edad at ang ating mga katunglaman ay walang karamdaman. Magkakaroon siya ng silbi o saysay. Si babaw ng lupa. At saysay din naman sa paningin ng Diyos. Isang malaking kapalaran yung mga kapatid. Ngayon tatanungin niya ako, bakit nung araw mahaba ang buhay ng tao? Mahaba talaga. Si Noe lang ay 100, si Noe, alam niyo si Noe, 950 years ang buhay. Sila Adam, 930 years ang buhay bago nagkanamatay. May 500 taon, may 700 taon, may 800 taon. Yung mga unang tao. Napakahaba ng buhay nila bago sila namatay. Bakit, mga kapatid? Ang sagot, naging pasimula sila ng lahi. Lahi ng pagdami ng tao sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos din ang may gawa nun. Kasi hindi naman pwedeng nilikha mong tao, inilagay mo para maging pasimula ng lahi. Para dumami ang tao. Pagkatapos, sandali lang patayin na agad. Paano dadami ang buhay ng tao kung patayin na agad? Hindi kakalat ang lahi. Dahil namatay na agad eh. Hindi nga mga kapatid. Kaya ang ginawa ng Diyos, niloob niya na magsihaba ang buhay ng mga tao na yun. Hanggang sa kumapal ang lahi ng mga tao sa balat ng lupa. Yan mga kapatid, iminumulat ko lang ang ating mga kaisipan, ang ating mga tulog na kaisipan sa mga bagay-bagay na makatotohanan nangyari sa buhay ng tao. Kasi nakapokus lang ang kaisipan sa mga bagay na material. Kaya yan ang nangyayari. Pagpapaalaala na may mga ganong sitwasyon na maaring danasin ng tao. Hanggang dito po lamang mga kapatid, at muli ay bumabati ako na isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. At sana ay nakadulot ng kaunting aral ang salitang ito sa aking mga manunood at sa mga manunood pa sa aking channel. Huwag po rin niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa bawat video na ating pagkakataon.
Maraming salamat po at magandang umaga.